Good morning po. Yan. Morning po. So, sino pong sa worship pa lang, kinakausap ka na nila? Mahalaga po yun kasi gagaya po ng prinsipyo ng Bible in Psalms 100 verse 4, napakalaga na makapasok muna po tayo doon sa tinatawag na gate po ng ating Panginoon. And meaning, the gate, inside the gate, that is the presence of God. Kaya po hindi po pwedeng makatagpo mo si Lord without worshiping God. Amen? Sapagkat ang mga anak ni Lord, sumasamba muna sa Kanya bago maka-receive ng revelation. So, napakalaga po nun kasi hindi po pala lahat ay nakakapasok sa presensya ni Lord. Amen? That's why, mapapansin nyo po yan sa mga taong, di ba, may ini-invite tayo, hindi pa sila ready. Diba lagi yung sinasabi, tsaka na lang. May Diyos naman ako eh. Pero, marami pong tao, kilala naman talaga si Lord. Kilala sa pangalan. Kilala po sa kwento. Ako po, nung bata po ako, nung maliit po ako, at hanggang ngayon, lumaki naman ng konti. Yun, sabi ko, kilala ko naman si Lord. Pero, the more na sinasabi ko yun, hindi ko pa rin mahanap yung sino ba talaga si Lord. Until God encounter me. Sino pong gusto mo makatagpo ka ni Lord? Yes. Alam mo niyo po, isa po yung sa pinaka-the best moment ng ating buhay, yung ma-encounter ka ni Lord. Yes. At ma-encounter mo rin siya. Sapagkat pag nakilala mo si Lord, makikilala mo rin po kung sino kang talaga. Yan. Kaya po magandang umaga po. At salamat po sa mga naandito po. Special po sa ating first timer. Magandang umaga po kay nanay. Kamukha niyo po yung anak niyo. Welcome po kay nanay. Ano pong name ulit ni nanay? Tina. Ina. Tsaka si? Sonia po. So, welcome po kayo sapagkat ito po ay simbahan ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi po ito normal na simbahan sapagkat ang presensya po naandito nila. Presensya po ni Lord ay naandito. So, napakahalaga po kasi po sabi ng Bible, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. Hindi po sinabi kapag naandun ka sa simbahan na ating po nakasanayan, nandun si Lord. So, sinasabi po mismo, Bible na po nagsabi, basta't kayong 2 o 3 nag-uusap patungkol kay Lord sa kanyang kaluwalhatian, kasama niya po siya. And we are more than 2. Yan. Pwede mong palakpakan natin si Lord. That's why the presence of God ay talaga pong naandito. Kasama natin si Lord. At pagkasama natin si Lord, naandun yung pagpapala. Naandun po yung mga milagro na imposibleng mangyari. Kagaya po nung amin pong naging topic, kung napanood niyo po yung in-upload natin sa YouTube, na patungkol po yun sa fellowship. Yan, napakalaga pala ng word na fellowship na. Naririnig natin yan sa maraming occasion. Fellowship sa company, fellowship sa family. Pero yung fellowship with God, ibang klase po pala yun. Because sabi po sa Acts 2:32, ito po yung after Jesus ascended to heaven, ito po yung kung saan nagkaroon sila ng tinatawag na Year of Pascua, yung taon ng Pascua, yung kanila pong kultura yan sa Hudyo, na taon-taon nagkakaroon ng parang piyesta. At pumupunta po yung iba't ibang lahi doon. At doon mismo po, gumawa ng milagro si Lord. Kaya po sinamantala po ng mga disciples ang opportunity na to share the salvation of God. The word of salvation. Alam niyo po, ilan po yung tumanggap kay Jesus that time? 3,000. So, napakalaga po na sa isang tao na makatanggap siya kay Lord. Kasi pag tumanggap ka kay Lord, you will have a salvation in Christ. So, magkakaroon ka lang po ng pagka ikaw ay una, humingi ng kapatawaran. Tayo po ba ay laging humingi ng kapatawaran sa Lord? Ako po every day of, the end of the day, laging ganon, laging hingi ako ng sorry kay Lord. Kahit minsan wala akong naaalala, kasi meron yun, sigurado ako. Every day of our lives, may nagagawa tayong pwedeng sadya o hindi, nakasalanan.
So, repentance. We need to repent every day. At the same time, we need to acknowledge that Jesus is our Lord and Savior. Yan, dapat po kilala natin si Lord bilang Diyos. Pag sinabi kasing, dalawa kasi, di ba po, Savior and Lord. Pag sinabing Savior, naniniwala ka na si Lord ang nagligtas sa'yo. Tama? Si Lord yung dahilan, bakit ka po may salvation. Hindi po dahil sa sariling lakas. Not just by good works, sabi po ng Bible, but by the grace of God. So, sa biyaya lamang po ni Lord. And then, pangalawa po, marami kasing tao na sanay na si Lord Savior. Kaya pag walang budget, Lord, meron ka ba dyan? Babalik ko rin, Lord. Natangan pa si Lord, no? Hindi po, pwede mong hingian si Lord. Sino pong nakaranas na yun? Ilang beses ka nang sinave ni Lord? Yung atraso mo sa ganito, di ba? Yung mga, ako po, tuwan-tuwa ako sa motor ko. Sabi ko, patapos na yung motor ko, Niligtas mo talaga ako, Lord. Basic na tong ilang months na lang na natitira, sabi ko. Savior ka talaga, sabi ko sa kanya. Pero dumaan siya ng maraming trials. Sinosoli ko na ayaw kuhain ng kumpanya. Kaya mo yan, sir, kaya mo yan. Pero true enough, patapos na siya. So, si Lord, Savior. Sabihin nga po natin, Savior. Savior! Walang duda, ililigtas ka niya sa panahon ng mga pangangailangan natin. Amen! At isa pa po, dapat, kasi maraming tao tumambay na sa Savior pagkakilala kay Lord. Basta ako, ligtas na ako kay Lord. Pero yung Lord, yan, dapat kilalanin natin si Lord, si Yahweh as Lord. Ano po ibig sabihin ng Lord? The supreme authority. Diyan naman po sumasablay ang maraming Kristiyano. At ako po hindi ko rin masasabi na ako 100% na surrender sa aking Lord. Savior, oo. Tiwala ko ililigtas tayo. Pero yung Lord, pag sinabi kasing Lord, supreme authority. Kagaya po sa ating bayan or sa iba't ibang bansa, may tinatawag na President. Pag sinabi niya, masusunod. Pag sinabi niya yung pangit na bagay, gagawin. Wala tayong magagawa, pinapagawa Pangulo. Pag maganda naman na bagay, powerful din. So, ganun po ang ating Diyos. He is a supreme. Amen? He is a supreme God na kailangan sundin. Kaya po, dapat, ang tingin natin kay Lord, wag lang Savior, dapat Lord din. Kaya dapat Lord and Savior. Kasi po, pag tinirit mo siya bilang Lord, merong reward. Amen. Gusto ko po yung bansang, ano po yung bansa yung may hari. Hari ang kanilang, di ba, Saudi po ba yan? Di ba? Kasi pag narinig ko yung hari, sarap sa tenga, Tapos, sabi nila, pag may sinabi dito yung king, may pinsang kasi ako nando. Hindi pwedeng di sundin. Kaya nga, minsan po, kahit di naman Muslim po ba yung tawag doon? Muslim country po ba? Kahit ayaw naman nila, gagawin nila, nagpapasubmit sila kasi nga sabi ng hari. Pag sumunod, may reward. Maraming benefits. Pag sumuway naman, ayun. Ano pong gagawin? Putol ulo, pugot, or may parusa. Kaya po, ganun dapat natin tignan si Lord. Na hindi ko naman po siya sabing matakot tayo kay Lord. Nakakatakot pala yung Diyos natin. Hindi naman po. Punong-puno siya ng kahabagan, pero dapat, meron ka ring banal na pagkatakot. Tawag po dyan, reverent fear. Gagawin mo to, hindi dahil natatakot ka sa Kanya. Yung bang, baka mayari tayo Baka hindi ako mapunta sa langit. Kailangan sundin to si Lord. Hindi po. Panglangit ka na po talaga. Kaya ka lang po susunod, kasi nga po, ito ay gawain ng mga tagalangit. Amen? Kaya ka po magpapakabuti, kaya ka nagsisimba, para sure, para mapunta sa langit. Baka kasi pagdating ko sa langit, yung absent ko, ipapantay doon sa present ko sa church, tapos sa yung judgment ni Lord, yari. Ano pong mas marami, nagsimba ka o yung absent? Diba? Buti na lang may biyaya si Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, by the grace of God. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sa biyaya po ni Lord. Kaya po huwag kang matatakot. Pag umarap pa kayo, Lord, hindi po bibilangan yung absent mo sa church. Ang titignan ni Lord kung minahal mo siya. Amen. Natuwa ako kay Tita, nandito ulit na. Welcome po from Davao, no? Hindi pa po kayo umuwi. Wow.
Amen. Tuloy-tuloy lang po. At salamat po kay Tita Bing. Welcome po kayo. So, sa bawat isa po sa atin, napakahalaga na meron po tayong personal relationship with God. Sabihin nga po natin sabay-sabay, personal relationship with God. Personal relationship with God. Because when we have Jesus, pwede kang makipag-communicate, tama? Paano ka po nakikipag-communicate kay Lord? Through prayer. Yan. So, yung prayer na yan, ayan po yung paraan para makapag-send ka ng message kay Lord. Dito po, pag walang data, tama? Parang ayaw mo umalis sa wifi, no? Kasi mayroon doong source eh. Pag lumayo ka, yari. Yung data mo na yung pag-asa mo. Pero kay Lord pala, kahit nasan ka, si Lord pala only call. Amen? Pwede kang tumawag anytime. Hindi yung patay, walang load. Hindi po. Si Lord po, lagi tayong naririnig ni Lord. Sabi po rito, ang ganda nung sinare sa aking reels niya, no? Tita Lalin. Kasi ano ko po yung kay Miriam Defensor. Di ko napasave niya. Pero yung thought doon, alam ko siya, pero grabe yung reminder nung ano na yan, yung word na yun. Kasi sabi rito, yung ina-highlight po ni Miriam Defensor doon, sa isang interview niya, sabi ron, prayer doesn't change the mind of God. Pag nagpe-pray ka pala kay Lord, hindi mo pala pwedeng makumbinsi si Lord na baguhin yung decision niya. Kasi parang ganito, halimbawa, may dalawang boxer, maglalaban. Pareho silang prayerful. Parehong Christian, halimbawa. Pareho rin malakas kay Lord. Parehong humihingi kay Lord, panalunin mo ako ha. May relasyon ako sa'yo. Ako rin, Lord, panalunin mo rin ako. Hindi naman pwede i-draw ni Lord yun. Ang hirap naman nun, no? Kung lahat Christian, puro draw. Sometimes, ganito po mangyayari dyan. Prayer doesn't change the mind of God. Kung gustong panalunin ni Lord yung isa, papanalunin niya talaga yun. Kung gusto niya matalo itong isa, sino po dito yung natalo si Pacquiao one time? Yung na-knockout siya talaga, yung tulog talaga. Medyo may kurot sa'yo, no, bilang Pilipino. Aray ko, parang ayoko nang panoorin. Di ba, sa cable pa lang binabalita na, tayo nung araw, nakikiaraw Nung time po, wala pa namang gaanong cable, di ba? Papanoorin mo pa sa TV na maraming commercial. Pero yung nakita mo, may kurot, no? Yung natalo yung kababayan mo. Pero ano yun, maka-Diyos na yun. Pero bakit pinatalo ni Lord? Alam po, after nun, tuwang-tuwa pa si Pacquiao. Sabi niya, ayos lang yun kasi ganun talaga ang buhay At the same time, panalo pa rin siya sa hatian. Siya yung natulog, pagising, bilyonaryo pa rin. Grabe, no? Kaya kahit natulog siya, pagising, bilyonaryo. Lugi pa rin yung kalaban. Belt lang ang meron, pero yung sa finances, panalo pa rin si Manny Pacquiao. Pero ano po ibig sabihin doon? Sabi niya ni Pacquiao, ang ganda ng puso niya nung in-interview siya. Ganun talaga ang buhay, sabi niya. Si Lord talaga, dadaling ka sa mga moment, natuturuan ka niya. Yung pagkatalo, hindi po yan pagpapakita na ayaw sa'yo ni Lord. Sometimes, ayan pa nga po yung preparation ni Lord for a better bounce back. Sino pong gusto mo ng better bounce back? Amen. Yung bang nabigo ka, iniyakan mo ng sobra yung pagkabigo mo na yun. Kung nalugi ka sa business, iniyakan mo ng sobra. Kung namatayan ka na mahal sa buhay, iniyakan mo ng sobra. Pero yung bounce back nun, yung naging better version ka pa. Sino pong naka-experience ng ganun? Or sino po ditong gusto mong maranasan yung ganung bagay? Kaya po sabi rito, prayer doesn't change the mind of God. But prayer starts changing our hearts towards God's will. Sabi, no? Kaya pala ang panalangin natin, tayo pala yung binabago ng prayer natin. Tama? Yung bang dati yung prayer mo, Lord, bigay mo na to. Di ba? Gusto ko ngayong taon. Bago matapos ang December. Si Lord pa inutusan, no? Sabi ni Lord, hindi, ayoko. Hindi mo mababago yan. Tapos ang prayer mo next year, Lord, sa tamang panahon mo, doon mo po ibigay. Sino pong nagbago? Yung kaisipan ni Lord o ikaw? Tayo po, di ba? Kaya po, prayer change our hearts towards Him and to His God's will. Pwede mapalakpakan natin si Lord sa mga bagay na napakagandang revelation. Tama po?
napakagandang revelation na sabi ko, oo nga, no? Kailangan pala ng prayer para tayo mabago yung puso natin. Para makita mo ng makita yung will po ni Lord. At pag natama na po yung puso natin, doon na po mag-i-start si Lord mag-work. Gusto ko pong tawagan muna yung dalawang nag-birthday natin this week. Ayan, yung magaganda natin kananayan. Si Nanay Beron, tsaka si Nanay Jane, yan. Dito lang po kayo saglit. Mabilis lang po ito. Yan, palakpakan pa natin si Lord. Yan. So, sino po nakita ng kanilang birthday? Yan, in-upload natin. So, baka may message po kayo. Eh, si Tita, ang ganda ng caption niya sa Facebook, no? Talagang nakaka-bless. So, unahin natin si Tita. Sige po. Baka may gusto lang po kayong sabihin. Sige po. Ayoko. Apo. Ayan. Mababaw si Luan ni Tita. Apo. Maraming salamat kasi umabot ako ng 15. Sa 15 yun, natanggap ko si Lord. Yun ang pinaka-importante sa akin. At yung hinihiling ko pa talaga ay yung pamilya ko. Pinaka-importante sa akin. Dahil gusto ko magkasama kami lahat. Thank you, Lord. First time niyo po ba yung yung last Thursday? Yes. Ano po ang experience na yung spiritual family nag-surprise po sa inyo? Parang nakakaiyak. Hindi, ayoko nga ka, Pastor, pagkasama. Gusto ko yan. Iyak na. Hindi, wala akong ini-expect talaga na. Sabi ko lang, nagtaka na rin ako. Sabi ko, ganun talaga siguro sila. May misa sa gitna. Pag tuwing Huwebes. Kasi, lagi kong nadadatnan dito, may misa talaga lang. Di wala lang sa akin. Nagulat ako. Nagulat ako, pati yung anak ko ng Pasko nung sabi ko, alam mo na pala. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan ng makapag-prepare man lang? Sabi ko, hindi nga ako nakabili. Hindi na surprise yun. Kaya sabi ko, maraming thank you talaga sa si YI family. Wala, tinanggap niyo ako ng buong-buong. Diyan lang po kayo saglit. Pagpipray po kasi namin kayo para po lalo tayong i-bless pa ng Lord. Not just materially, but in health. Naman po, pag-pray po natin lagi si Tita. Ganon din po si Nanay Beron. Kamusta po ang iyong birthday celebration at kahit bagyo walang nagawa po? Sabi nga, bagyo ka lang, gala kami. Thank you kasi kasi nga pinagpipray ko yung panahon natin. Hindi yun para sa akin. Kasi marami na kasing nangyari sa bansa natin. So yung pray ko, hindi para sa akin. Kasi ako safe naman dito. Safe tayo dito. Pero kasi ang iniisip ko palagi, yung lugar na nasa lanta. Yun ang talagang kaya nung Friday night, humingi ako sa inyo ng tulong, yung mga kapatiran namin dito, na samahan ako sa pray. Yun naman pinakinggan talaga tayo. Kaya isang malaking regalo plus yung mga nag-support ng time na yon, sabi ko pinagpipray ko rin na makarating din sila ng Sunday worship natin dito na makakasama ko rin dito na makakapag-celebrate. But of course, syempre, thank you dun sa mga nagbigay ng surprise, di ba? Wala nga lang akong gift. Pero thank you talaga sa inyo. Thank you. Kasi isa pa doon, nakasama ko yung buong family ko. Na thank you kay Lord kasi yung restoration ng family is always there talaga. Kapag talagang yung puso mo malinis, talagang always na talagang ibibigay talaga ni Lord yung lahat talaga na hinihiling mo sa buhay. Kaya, thank you. Dahil din yung time na yon, nakasama din namin si Pastor na kunwari, ayaw daw. Thank you, Pastor. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Pag-pray po natin sila, extend our hand to them. And let's declare continuous blessing, pagpapala po sa kanilang buhay, in health. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin.
Yes, Jesus, thank you so much for this morning, Lord, sa buhay po ng aming Lord, CAY family member, Panginoon, kay Nanay Veron, Nanay Jane. Salamat po sa kanilang, Lord, buhay na galing sa iyo, Panginoon. At masaya po kami na celebrate namin to, Lord, through spiritual family, Panginoon. Lord, patuloy mo sila pagpalain. Bigyan pa po ng marami pa po ang kaarawan, Panginoon. At pagpapala, Panginoon. Continue to bless their lives, O God. Lord, ano man pong heart's desire nila, kayo po yung nakakalam. At ipagkaloob mo po ito, Panginoon, in your perfect timing, Panginoon. Lord, ganito po sa kanilang health, Panginoon, continue to bless them. Lord, palakasin niyo pa po sila spiritually, physically, Panginoon. At ano man pong mga bagay, Lord, na nais nilang surrender sa iyo, Lord. Lord, ma-surrender po nila, lalo po yung mga sickness or mga bagay, Lord, na hindi mo disenyo sa amin, Lord. Tanggalin niyo po sa kanila. Salamat po, Ama. All the glory, honor, praise belongs to you. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Salamat po, Nanay. May gusto po ako pakitang picture. Sige po. Yung, sayang, hindi ko nakuha yung kina, Tita J. Yung picture po nila, kasi, Sunday, packet na ako. Niyaya po nila ako. Sabi ko nga po, ayoko. Sabi ko, kainan yun, sama ako. Biro lang po. So, sumama ako. Yung pala may gusto ipakita si Lord. Kasi that time, sabi ko, gusto ko matulog talaga, gusto ko magpahinga. Pero, yung pala yung, yung message ng Lord. Kasi po, yung pong family na yan, syempre po, kasama po, alam ko po yung journey nila. Yan. Ako po mismo ay witness. At kagaya po ng kanilang prayer na binabanggit. Kaya po, yung nangyari yan, hindi po, sabi ko, hindi tsamba yan. Halagang merong Diyos na nag-orchestrate lang, diba? Kasi pwedeng hindi naman pumunta yung iba, di ba? Kasi may bagyo, for safety, ganito, ganyan. Nakita ko kahit gaano kalakas na yung hangin, tuloy sila. Ayos Parang nanonood ng movie Tuloy talaga sila. Tapos, yun po, nasa kami, Robinson. Pero nung pinicturean ko sila, dun sinend sa akin ni Lord yung kanyang message. Na kapag merong kang presence ni Lord, siya ang mag-orchestrate ng mga panalangin mo. Sino po dito may mga panalangin ka? Na sa tingin mo parang imposible mangyari. Ano po ba? I love this word, orchestrate. When God orchestrate everything, alam niyo po, the best. Pag si Lord po yung nag-ayos. Amen? Kaya po nangyari yan. Sabi ko nga po last Thursday, sabi ko, Nanay, lugi na kami sa'yo Kasi yung gawain, lagi sa bahay nyo. Kasi po, when, kung nasan daw po ang presence ni Lord, naandun yung pagpapala. Naandun binubungos yung mga bagay na galing po sa langit. Kaya po sabi ko sa mga leaders, maganda mag-open na tayo ng mga care group sa lugar niyo. Kung gusto niyo pumasok yung pagpapala ni Lord, i-open niyo yung bahay niyo. Mag-start kayo kahit 3, 2, or kahit family care group lang. Kasi po, sabi nga po, kung nasa ng gawain, nandun pagpapala. At naniniwala po ako sa bawat isa na andito, dahil nandito po tayo po ngayon ay kinikilusan ng Lord. Sino pa excited doon? Na ang Diyos natin ay buhay. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Because of prayer and by welcoming our Jesus. So, kagaya po ng ating topic last week, Jehovah Rapha. Tama? Ano po ibig sabihin nun? Na Jehovah Rapha? The God who heals. So, marami pong bagay sa buhay natin na tayo po ay nagkakasakit. Tama? At ang pagkakasakit po, hindi lang po yan yung sa health. Diba? Madalas nating illustration dyan, hindi ako okay. Kasi diba, yung health ko hindi okay. So, yung pagkakasakit pala, hindi lang pala yung physical. Pero meron ding sakit na spiritual. Minsan nakala mo, tinatamad ka lang mag-church. Tama? Natamad ako Lalo kanina, lakas ng ulan ng umaga. Masarap, nakakatamad Pero, hindi pala siya basta naisipan mo lang. Kasi po, may mga bagay sa buhay natin na may tinatawag na spiritual sickness. Yung bang tinuloy-tuloy mo na, okay lang, online na lang lagi. So, may tinatawag kasi na spiritual sickness. Pag hindi na-address yan, nagtutuloy-tuloy siya. At may tinatawag na pag nagtuloy-tuloy, magiging cancer. Yung sinabing cancer, ay yung hindi mo na mapipigilan hanggang umabot na sa yung buong sistema. So, dapat pala maunawaan natin na tayo po lahat
ay gustong pagalingin ni Lord. Amen? Gusto tayong tulungan ni Lord, pero we need to cooperate. Amen? Because divine intervention requires human participation. Gusto ko naman talaga i-bless ni Lord, kaso kailangan ng effort. Tama? Gusto mong ma-promote sa trabaho, sinasabi ni Lord, sipagan mo lang anak. Huwag ka magpa-late. Late is life. Tapos, sabi ni Lord, yun nga ang solusyon para i-promote. So, minsan yung sinasabi ni Lord, parang minsan kalaban. Sino kung nararanasan mo yan? Parang ang hirap naman sundin ni Lord. Parang hindi naman totoo. Pero pag ginawa mo, doon mo palang maintindihan. Kaya po si Lord, may mga series po si Lord na tayo po mismo ay gusto niyang pagalingin sa mga bagay na yan. So, yun po yung ating main focus this morning. Kasi po napakalaga na ma-address yung ating spiritual sickness. Physical, pwedeng pag tinignan ka, okay. Pero how about our spirituality? Yan, ako, ang inyo pong lingkod ay hindi exempted dyan. That's why every day we need to have a diagnose. Yan, kailangan na-diagnose ka every day. Ano ba yung kailangan natin spiritual? Kaya po may tinatawag na devotion. Tama? Para po na-identify kung ano yung mga bagay na nasa iyo. So, bakit kailangan magpa-check up sa doktor? Para makita kung ano ba yung sakit. Tama? Kaya ka magpapadoktor, hindi para matakot ka. Ayaw magpapadoktor, natatakot ako. Kaya ka magpapadoktor para ma-identify at ma-point out at mapagaling ka. Tama? Ang hirap nun, no? Masakit likod mo. Tinanong ka ng doktor, saan masakit? Dito po. Ano ibibigay sa'yo? Gamot sa balakang o gamot sa batok? Tapos pag uwi mo sa bahay, dito yan. Yan. Gumaling po ba? Hindi eh. So, yung word ni Lord, parang ganon. Ida-direct ka talaga. May mga words si Lord, or even ngayon po, baka kinakausap ka na ni Lord, tinatamaan ka, pero ayaw mong tanggapin. Hindi sa akin yan, sa katabi ko yan. Sayang, wala yung kasama ko, para sa kanya to eh. Diba, yung invite ko, pagkakataon niya ng tamaan eh. Sino minsan ganun pag nakikinig? Para sa boss ko to eh. Sayang, wala yung boss ko. Diba? Gusto mong para sa kanya to. Hindi po, para sa'yo. Sabi mo, para sa'yo ang word ni Lord. Hindi po siya special kay pastor para gawin ko siya ng preaching. Napaka-special naman nung tao ngayon, no? Gagawa ni pastor ng preaching. Hindi po nagkataon na itong sinishare natin ay para sa'yo po talaga. Hindi po para sa ano nyo, kasama nyo sa trabaho, sa bahay. Hindi po, para sa atin. So, because the word of God is personalized by God for us. So, ayun po yung kailangan natin makita. So, Jehovah Rapha, last week po, nag-focus po tayo doon sa journey. Tama? Yung summarization, pinakita natin na yung mga dinaanan nila hanggang dumating po sila doon sa sobrang pasaway na sila. Pinadalan sila ni Lord ng ahas. Yung ahas na makamandag. At pag natuklaw ka, mamamatay ka. Pero si Lord, dahil nga mahabagin si Lord, tumawag ang mga Israelites kay Lord, nagpadala si Lord ng solusyon. Kung anong problema, yun din ang solusyon. Ahas yung problema nila, ahas din yung solusyon. Naalala niyo po yung ahas na nasa tungkod, no? Yung makikita mo sa Mercury drugs. Yun pala yung simbolo ng kagalingan. So, dito po pinapakita na ang mga tao talagang kahit na andyan na si Lord, gusto pa rin tumalikod. Tama, nandyan na yung solusyon, pero may time na parang gusto natin lumayo. Tama po? Na-experience natin yan because of over-familiarity. Yung bang nasanay ka na, nakulele ka na sa word na God, Diyos, Panginoon, di ba? Wala nang talab. Wala na yung power ng word na God. Kaya po, iniisa-isa natin yung characters ng ating pong Panginoon. Si Lord po ay isa, dapat malinaw po sa atin yan, ha? Ang Diyos natin ay isa, pero He is a God who many characters. Parang tayo, di ba? Minsan masungit, minsan mabait, minsan, ano pa, lahat ng emotions na sa atin.
Kasi nga character tawag. So ang Diyos natin, ganun din po. May mga character din siya na dapat natin maunawaan. Kaya minsan, pansinin niyo po yon. May mga time na parang hindi mo maramdaman si Lord. Lord, nandiyan ka ba, Lord? May kailangan ako, Lord. Minsan naman, pag may nagawa tayong kasalanan, feeling mo wala si Lord. Siguro si Lord, mo tinalikuran ako. Hindi po. Sometimes, it's just a God's strategy. Tama? Para turuan ka ng lesson. May time naman na feeling mo ang lapit-lapit sobra sa inyo, Lord. Tama po? Yung feeling mo na lagi kanyang yakap. Sino pong nararanasan mo yan? At napakaganda po ng mga bagay na yan sapagkat that was part of His character. So sabi rito, ano pa po yung mga naging focus natin? Bukod sa journey nila, ngayon naman po, ito po yung focus natin, yung pagsunod po nila sa kalooban ng Diyos. So titignan po natin yung lalim ng mga bagay nito. Bakit sila humantong ng 40 years instead of 40 days? Tama? Hindi naman talaga gusto ni Lord sa wilderness sila, pero dun sila dinala ni Lord. At bago po natin pagpatuloy, humingi po tayo ng gabay kay Lord para mas lalo po nating maunawaan ang mga bagay ito. Let us bow our head and pray. Lord, salamat po sa umagang to. Let your words speak to our hearts this morning, Panginoon. Lord, maunawaan namin yung mga bagay patungkol sa iyo, Panginoon. Lord, especially to this story, Panginoon, of the Bible, of the journey of Israelites. Lord, papunta po sa promised land, Panginoon. Lord, hindi po ito nalalayo sa buhay namin ngayon, Panginoon. Meron ka pong gustong papuntaan sa amin at kailangan namin ng mga bagay na to, Lord, yung instruction mo, Lord, para makarating po kami din, Panginoon. Salamat po, Ama. Be with us. Lord, patuloy mo kami ingatan at samahan, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. The Word of God is the manual of our lives. Sino pong naniniwala rin? Amen. Na ang buhay natin, hindi po yan kailangan magpahula. Ano kayong future ko? Diba? Magpapahula nga ako para alam ko yung gagawin ko. Hindi po. Basahin lamang po natin ang Bible. Maunawaan mo lang ang Bible, yan na po yung blueprint ng ating buhay. Amen? Ako po nung binasa ko yung Bible, nakita ko, hindi pala ako failure. Hindi pala ako hanggang dito lang. So yung Bible mismo, naging salamin ko siya as a reflection para makita kung ano yung plano sa akin nila. Kasi po, plano ko mag-artista. Pero pastor pala gusto nila. Biro lang po yan. Pero totoo po, nag-audition talaga ako. So negative. Pangarap ko maging basketball player. Yung mga kabatch ko, si Christian po, medyo malaki pa ako ng konti dati ron. Ngayon, ang laki, sobrang laki nung best friend ko na yon. 5'9" na tayo, 6-footer. Ako lang di lumaki. Sabi ko, hindi ako para sa basketball. So, once you read the Bible, nasa salamin mo kung sino ka. Nakikita mo ano ba talagang plano sa'yo ni Lord. Hindi ka pala suplado. Ako po, number 1 sabi, lagi nila sa akin dati. Suplado to si Edwin eh. Pero nung nabasa ko yung Bible, dapat pala maging ano ka sa kapwa. Yung bang marunong ka makisalamuha. Tinuro rin po ng Bible sa atin yan. So, may mga bagay na talagang makikita mo sa Bible. Masasalamin ka. Ipapakita sa'yo mismo, face to face ni Lord, kung sino ka. Sino kung gusto mong makilala mo pa yung sarili mo. Amen. Kaya nga nakakatawa yung mga testimonies ng mga na andito po, especially yung mga natin, yung mga nag-testify natin before, na dating addict, pero hindi pala sila talaga addict. Anak pala talaga sila ni Lord. Na binaya lang ng kaaway. Kaya po mag-iingat po tayo sa kung sinong tayo. Sapagkat ang mundong to, ipapakilala tayo kung sino tayo dito. Pero once you read the Bible, makikilala mo kung sino ka. Sino kang talaga sa mata ni Lord. So, the Bible, pag hindi mo daw alam ang Bible, hindi mo rin kinikilala si Lord. Kaya pala required talaga magbasa ng Bible. Required talagang basahin or unawain ng Bible. Pastor, tamad daw magbasa eh. Makinig ka ang preaching. Pastor, tamad para makinig ng preaching eh. Kaya magsimba ka na lang po rito para po na-educate ka, natuturuan ka. Tama po? At ang mahalaga po dyan, pag hindi mo daw alam ang Bible, isang pagpapakita rin daw na you are not interested to our Lord. Tama? Si Lord pala, pag binasa mo ang Bible, napaka-seloso ni Lord. Hindi po sa atin, kundi sa mga bagay na pinagpapalit natin. Selos na selos si Lord, dapat
itong anak ko, hindi naman ganyan pagkakagawa ko dyan eh. Kinerate ko yan para ako isambahin. Kaya pala yung mga alon, kinerate sila para umalon. Ganun pala sila magpuri kay Lord. Tama, yung mga hangin, yung mga puno, pagka gumaganyan-ganyan yan, nagpupuri kay Lord. Kasi sabi ng Bible, kaya niyang utusan ng mga bato, ang mga alon para sambahin siya. So tayo, ganun din po kinerate ni Lord. Ano pong purpose ng ballpen? Para sa ng ballpen? Ano pong mangyayari kung ako po halimbawa ang creator ng ballpen, nakikita ko na sa buhok ng kananayan, yung ang tawag ng pusot ba yun? Nakatusok? Malulungkot ako kasi hindi yan yung pagkakakreate ko dyan. Pangsulat yan. Pag wala na laman, tapon mo na, hindi para dyan yan. So, si Lord, kinereate ka para sa Kanya. Sabi mo nga po sa katabi mo, kinereate ka para kay Lord. So, hindi tayo kinereate para kay Satan. Hindi po tayo kinereate para mapunta sa impyerno. We are created for eternity with Jesus. So, ayun po yung gustong-gusto ni Lord na doon po tayo mapunta sa ating future, alive with Jesus. So, two things na meron pong future ang isang tao. Dalawang bagay pala yan. Una po, future na ikaw lang ang may gawa. Yan, sino pong naniniwala dyan? May mga tao pong naandun sa ayaw nilang sitwasyon. Tama? Pag tinanong mo sila, gusto mo ba dyan? Ayoko. Matagal ko nang ayaw rito, pero dito ako napunta eh. Will siguro to ni Lord, ni po. Baka ikaw nag-design yan. Design nyo sa atin kasi ni Lord, mananagumpay. Design nyo sa atin ni Lord, hindi ka habang buhay nangangamuhan. Ilang empleyado, darating yung time, magkakaroon ka ng sarili mong business. Darating yung time, hindi ka habang buhay, merong galit sa kapwa. Darating yung time, ikaw yung magiging kanilang glue. Ano po yung glue? Ikaw yung nag-i-stick ng may mga sirang relasyon. Ikaw yung ginagawa ni Lord na glue para maayos lahat. Sarap nung ganun, no? Kasi po sa pamilya, ganun po yung ginagawa ni Lord sa inyo pang lingkod. May problema si ganito sa aking kapatid. Yung isa naman nagsusumbong din sa akin. Pareho ko nang alam yung sitwasyon nila. So ako naman, alam ko na yung gagawin. So ganun din po sa iba't ibang bagay. So ang sarap ng ganun, no? Gagamitin ka ni Lord. Ikaw po ay kasangkapan upang mapag-ayos ang mga magkakaaway. Kasangkapan ka ni Lord para maayos ang mga sigalot sa tahanan. Sino pa excited daw? O ikaw yung, wag tayo mag-open dyan. Baka lumala. Magkukwento tayo sa iba eh. Hindi po. Tayo pong mga anak ni Lord ay dapat tagapag-ayos. So yung future, dalawa po yan. Una, tayo ang may gawa. Pangalawa, yung future daw na si Lord mismo ang may gawa. Yun daw sa future na tayo may gawa, pwede na yan. Tama? Maririnig mo sa mga tao na yan. Pwede na yan, okay na yan. At least meron tayong buhay na ganyan. Pero yung kay Lord, may wow factor. Yung buhay na wow. Tama? Yung bang ang laki ng lamang mo sa iba. Pero hindi para ipag malaki. Pero para i-display yung glory nila. Magkaiba po yan. Kasi po sa shampoo, kung di ako nagkakamali, shampoo yung mama ko, magkakapatid sila. So, sad to say, kami lang po yung buo ngayon. Isa pong bagay, pag nakikita ko yun, yung mga pinsanin kong iba, sinasabi nila, nakakatuwa naman yung pamilya nyo, no? Yung picture nyo, nakakatuwa, buo. So, isang bagay na pagpapakita yon na yung future na meron po tayo ay si Lord ang nag-orchestrate. At hindi po natin dinedevalue yung mga broken relationship. Hindi po natin alam na baka ikaw ay on the process. Amen? Kaya po, sa lahat po na nandito, may magandang plano sa iyo si Lord. Pwede po sabihin mo sa katabi mo, may magandang plano sa iyo si Lord. Palakpakan din po natin muli si Lord. So, God is doing something sa kanyang pong mga anak. Salvation is free, but good life was optional. So, ang buhay, ang kaligtasan daw po ay libre. Tama? Tinanggap mo si Lord, sa puso mo, humingi ka ng tawad. Congratulations po. Meron ka ng kaligtasan kay Jesus. Pero daw yung buhay na maganda, good life, sino pong gusto mo ng good life? Pag sinabing good life, ayun yung
hindi naman natin sinasabi na magara. Pero yung bang tinatawag na abundant life. Meron ka, pero umuunti, pero hindi naubos. Tama? Yung relasyon na dumating naman kayo sa mga sitwasyon na hindi okay, pero sama-sama niyo pa rin hinaharap. Yan po yung tinatawag na abundant life. So, tawag dyan, optional. Nasa sa atin pala paano natin gagawin. Kaya po, ang magandang encouragement po, kagaya po dito sa mga Israelites, ito po kasi mga Israelites ay napili ni Lord para maisagawa po ang Biblia. Tama? Kung walang settings, wala pong magagawang Bible. Kaya po Israel ang pinili ng Lord. So, sabi rito, Exodus chapter 15 verse 26, ito po yung assurance niya sa mga tao kasi naglalakbay na po ang mga Israelite that time. Sinasabi ni Lord dito, gawin nyo lang to at akong bahala sa inyo. Sabi po rito, Exodus chapter 15 verse 26, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, and if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease that I brought on Egyptians, for I am the Lord who heals. Ay, hindi po ang ating key verse this morning. Jehovah Rapha o Yahweh Rapha is the God who heals. Ang Diyos po talaga ang nagpapagaling. So ito sinasabi niya sa mga Israelite, if conditional. Nasa sayo naman yan. Tama? Ayaw mo mapahamak, gawin mo lang to. Kung gusto mo mapahamak, sige, go. Huwag mo nang pakinggan to. Ito po ay napakalagang instruction kay Lord. Kasi po kung isa-summarize natin to, sinasabi po rito na sundin mo lang ako, anak. Hindi ka mapapahamak. Sundin mo lang ako, akong bahala sa inyo. At hindi nyo mararanasan yung pinaranas ko sa mga Egyptian. Ano pong ginawa ni Jesus sa mga Egyptian? Nung ayaw silang palabasin, merong 10 salot. Yung 10 salot na yun, hindi basta-bastang mga salot. At ang the worst doon, yung pinakahuli, yung pinatay yung mga panganay. At isa sa anak ng paraon ay namatay. Kaya yun na yung signos na pinalabas na nung Pharaoh ng mga Israelites. Pero alam natin ang kwento, after no, nagkaroon ng realization ulit yung Pharaoh, ba't ko ba pinalis yung mga yon? Kaya sila hinabol. To make the long story short, hinabol sila, natrap sila sa dagat na pula, pero gumawa si Lord ng paraan. Boundary na yon, kahit sino, hindi mo maiisip na languyin kaya natin to. Millions of Israelite, lalanguyin yung dagat. Tapos, ito pong dagat na to, hindi mababaw to. Tama? Ito pong dagat na to ay dagat Red Sea kung tawagin. Patay, may tinatawag po kasi na Dead Sea, patay na dagat. Yun po yung lumulutang-lutang ka lang dyan. Ganun po yung ng Dead Sea. Ito namang Red Sea, malalim yan, tapos napakalawak. Kasi makikita mo sa Pacific Ocean. So, napakahirap maisip na pwede mo languyin yan. Pero ang mga Israelites, ano pong sabi nila? Ito pong mga Israelites ay dumadaing kay Lord. So, napakalaga na kung meron ka man daw susumbungan or dadaingan, dapat si Lord. Tama? Huwag kang dadaing sa ibang tao kasi makakuha ka ng wrong advice. Pero pag kay Lord at sa mga taong padala niya po, diyan ka makakakuha ng mga right advice. So, the name combines Jehovah, meaning the Lord, in Jehovah or Yahweh, the Lord. And the Rapha means to heal, restore, or mend. And it signifies God as the healer of, physical, emotional, and spiritual wound. So, kaya ni Lord lahat. Kaya ni Lord lahat pagalingin anumang bagay na gusto po natin gumaling. Sabi po rito, the journey of Israelites is a story of preparation of Yahweh through the wilderness. So ito pong wilderness, kung saan dinala ni Lord ng mga tao, ay isa pong paraan ni Lord
para ihanda sila. May pangako po ba si Lord? Bago pa man sila lumabas, may pangako na si Lord sa kanila. Papalayain ko kayo at dadaling ko kayo sa lupang aking pinangako. The land flowing milk and honey. Sa panahon po natin, ano po yung the land flowing milk and honey? Yan na po yung mga dinedesire ng puso mo. Tama? Yan na po yung gustong-gusto mo mangyari na hindi pa nangyayari ngayon. Pero nakikinikinita mo na. Yung bang alam mo sa puso mo, darating na ako dyan. Tama? Darating yung time, dadala ko rin yung anak ko dyan, yung pamilya ko sa lugar na yan. Mamamasyal din kami dyan. Darating yung time, mangyayari lahat ng mga bagay na pinapakita mo, Lord. So, that was a promised land. Promised land po ni Lord yun, pero kailangan may daanan kang wilderness. So, what is wilderness? Natin pong isa-isahin, in the Egypt, the land of slavery. So, nung naandun sila sa Egypt, ayan po yung land of slavery. Tama? Nagtatrabaho na walang sahod. Sila po ay hindi lang nagtatrabaho na walang sahod, hinahampas pa yung likod. Pinapahirapan pa habang nagtatrabaho. So, ganun sila kaawa. 400 years of slavery, ilang generation yon na ganun yung nangyayari. Kaya po pala naitatag yung mga nakikita natin mga, ano tawag doon, pyramid. At pag tinignan mo yung pyramid, parang sa layo, parang normal lang na pyramid, no? Pero pag nilapitan mo siya, talagang malalaking bloke pala yun, no? Yung paano binuhat to? Wala namang that time, wala pa pong mga heavy equipment that time, mano-mano. So, ganun nakita ni Lord na mga Israelites kawawa. Si Lord po mahabagin. Inalala po ni Lord ang kanyang pangako sa kanyang mga ninunong nauna. Sa kanyang mga pinangakuan kagaya po ni Abraham. So, ito pong Israelites na to, sila po ay nasa Egypt, the land of slavery. Sino po ditong minsan naging slave ka po? Yes. Naging alipin ka ng maraming bagay sa buhay mo. Alipin ng bisyo, alipin ng maling relasyon, sirang relasyon, alipin ng ano pa, lahat ng mga bagay na hindi gusto nila. So, tawag yan slave. So, ito naman po yung isa, the wilderness is the land of confusion. So, may mga bagay sa buhay natin na confused tayo, tama? May mga bagay na, ano kaya to? Diba? May, ano po tawag sa tao na colorblinded yan, naalala ko na. Hindi nila ma-identify yung talagang kulay. Kilala nyo si Paulo Ballesteros? Diba? Kilala siyang, marami siyang ginagaya. Impersonator, actor. Tapos marami siyang kinokopyang mga Hollywood na siya lang ang nag-makeover sa sarili niya. Pero siya pala colorblinded. Natanong siya, paano mo nagagawa yun? Sabi niya. So, confused tawag doon. Oo nga, confused din ako noon eh. Pero inaral ko lang. So, si Lord pala, dadaling ka sa confusion. Hindi para ikaw lang ay lituhin ni Lord. Para ipakita sa atin kung ano ang totoo. So, the land of confusion, marami kang masusubukan dyan. Tama? Kaya maganda example talaga yung kay Kuya Nico. Ano? Yung ganung buhay, sinubukan mo, malay-malay mo anong meron doon, di ba? Yung sinubukan mo, masaya naman sa una. Tinuloy-tuloy mo yung akala mo okay, pero hanggang napagtanto mo, ay hindi pala. Mali pala. So, na-confuse ka, na-confirm mo, ay mali. Kaya babalik ako sa tama. So, ang maganda po rito, after wilderness, may tinatawag na promised land. Ano daw po yung promised land? The land flowing milk and honey. Ayun po yung patutunguhan natin. Kaya po anumang bagay daw na nararanasan natin ngayon, ikaw ba'y, di ba, nakakaranas ng pagkabigo? Nakakaranas ka ng kawalan? Tama? Yung bang WWW ako ngayon, Pastor. Walang-wala. Pero sabi mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Yeah. Ikaw ba'y parang broken-hearted kasi may relasyon ka na, halimbawa sa kapatid, sa kamag-anak, medyo may problema ako sa aking kamag-anak. Pero ngayon lang yan. Kasi bakit? Temporary lang po yan. So, yung emosyon natin na yan, pansin niyo, nagbabago.
Tama, minsan masaya ka, minsan malungkot. Bakit? Kung ano yung ina-identify mo, nandun yung emotion natin. So, mahalaga po na makakita mo ng bawat isa po sa atin na ngayon lamang ang mga bagay. Kung ngayon medyo nandito tayo, Pastor, parang mas maganda, mas malaki. Ngayon lang naman to. Tama? Na, Pastor, parang mainit, maganda may aircon. Darating tayo dyan. Tama? Pastor, maganda kung malapit tayo sa kalsada para mas maraming ma-invite. Darating po tayo ron. So, kailangan lang daanan natin yung wilderness journey. Sabi ko, oo nga Lord, ayos to wilderness, ito pala ay dadaling ka ni Lord, hindi para ipahamak ka ni Lord. Kasi God is about to prepare us para maging qualified ka or deserve mo ang promised land. Kagaya po natin lagi sinasabi, hindi pwedeng ibigay sa'yo ni Lord yung prayer mo na pinakang prayer mo kay Lord hanggat di ready ang heart. Baka kasi ikapahamak mo. Tama? Alam ni Lord na itong mga Israelites, wala pang manners. Wala pang disiplina. Hindi pa nila kilala kung sino sila. Kasi alam lang nila, alipin sila. Kaya mga utak ng Israelites that time, meron silang slave mentality. At kung meron mang talent to, alam niyo ba yung talent ng mga Israelites? Meron talagang talent po ito, Mato. Alam niyo po yung talent nila? Ang talent po nila, ito po, they are expert in murmuring and complaining about everything. Puro reklamo, puro bulong-bulungan sa kasama nila. Dinala pa tayo rito. Tama? Yun po, dyan sila expert sa pagka-complain. Dyan sila madalas na nakikita ni Lord, puro reklamo. Tama? Nung inilabas sila sa Egypto, na-corner sila ron, anong sabi nila? Moses, dinala mo pa kami rito. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na kami dalhin dito. Mamamatay rin naman kami. Buti pa doon, ibabalot pa kami. Di ba uso yung mummification sa Egypt? Buti pa rin may maayos na libingan para sa amin. Dito, buhangin na maglilibing sa amin. Mareklamo. Puro inarte. Hindi nila nakita yung kabutihan ni Lord. Nung pinalabas sila, hindi madali yun, 10 salot. So, ang mga Israelites, nakakalimutan nila in times of trouble yung kabutihan ni Lord. So, po nga, amen, pag may mga troubles in life ka, minsan nakakalimutan mo yung ginawa sa iyo ni Lord. Yung gaanong karami na yung pinagdalhan sa iyo ni Lord, nakakalimutan mo dahil sa isang sitwasyon na pangit. So, ito pong mga ito, yun po yung kanilang ugali. Pero, Pastor, Israelites ba ako, Pastor? Bakit? Kasi expert din po ako dyan, Pastor. Dati, yan. Dati, expert tayo dyan. Pero mahalaga makita natin na mawala sa atin po yung dalawang bagay na to. Yung murmuring and complaining. Instead of complaining, dapat magiging grateful. Yan, imbes na nagre-reklamo, dapat lalo ka nagpapasalamat. Sapagkat si Lord pala, tinutuwid pala ang ating kaisipan. Tinutuwid lang pala ni Lord yung mga puso natin, kaya ka dinadala sa mga kairi-iritang sitwasyon. Naranasan nyo yun, nakakairitang sitwasyon? Yung bang pagbukas mo ng bigas na walang laman? Or, ganito na lang, nagsaing ka sa rice cooker, kakain na, hindi pala napindot. Nakakairita. Sino nagsaing? Kanina raw eh. Hindi po kayo yung pinapatamaan ko Hindi ko po alam yan Diba? Ako po, nagsaing ako sa trabaho. Iniwanan ko, nakalayo na ako ng medyo malayo na. Nalala ko, di ko napindot. Balik ako. Hindi ko pala napindot, sabi ko. So, complaining yan. Minsan dyan lalabas yung mga ugali natin. Sino ang nagsaing sa rice cooker? Kainin mo yan Bantilaw diba? So, si Lord pala, sinasadya ni Lord ang mga bagay. Bakit? Para matrain ang puso.
So si Lord, hindi sila dinirekta. Kaya ba ni Lord yun? Dalhin agad sila sa promised land? Yes. Kaya ni Lord? Kaya. In fact, 40 days nga lang ang sabi ni Lord eh. 3 days journey, tapos dadaling kayo ni Lord in 40 days sa isa promised land. Pero bakit umabot ng 40 years? Marami kasing tinuro si Lord. Alam niyo po ba, pag sa Bible School, pinag-aaralan po natin yan, doon lang pala sila paikot-ikot sa lugar na yan. Imagine mo kung dediretso mo yung ganyan, naandun na yung promise nila. Pero, paikot-ikot lang sila. Hindi sila dinadala ni Lord doon sa mismong pupuntahan nila. Bakit? Marami pang kailangan matutunan. Alam niyo po yung pangako ni Lord, isa lang pala solusyon dyan. Matuto ka na maaga. Sino ka sa katabi mo, matuto na tayo na maaga. Nakadepende pala doon sa ating pagsunod or sa ating submission to God, yung kanyang pangako. Mas mabilis sumunod, mas mabilis ang pangako. Sino po ditong, alam ko na. Sisipagan ko lalo. Yung palang solusyon. Kaya pala matagal, kasi mabagal din yung pagsunod. Nakukuha niyo po yung pakahulugan ni Lord. 40 days, naging 40 years. Pudpud na yung sandals nila. Kasi sandals nila that time, kahoy talaga na yung makakapal. Siguro ubos na sa disyerto, no? Bakit? 400 years. Imbis na? 40 years instead of 40 days. So, nasa pagsunod talaga. Napakalaga ng pagsunod. Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo every time na meron po tayong mga binababa ritong mga gawain. Nagsasubmit po kayo kay Lord. At naunawaan po namin kapag kayo wala sa gawain, may mga online naman tayo and we know that you have a valid reason. Yan, ganito po tayo dito sa pamilya. Hindi po yung bawal ka na pumasok. Absent ka last week. Wala ka sa prayer meeting. Hindi ka namin sasama sa prayer. Kala mo sinama ka namin. Hindi po. Kasama ka pa rin. So, wala pong ganun dito sa ating pong spiritual family. Dito po, malawak ang biyaya dahil nakatanggap lang din tayo ng malawak na biyaya. Pwede mong palakpakan natin si Lord sa kanyang biyaya. Kaya po, walang judgment sa lugar po na to. So, anumang bagay po ang ating mga ginagawa, as long as yan po ay worship mo kay Lord, maganda po yan. Kung nagtatrabaho ka, worship mo. Pastor Ote, hindi ako makarating Okay lang yan. Kung worship mo naman kay Lord yan. Amen? So, depende talaga sa pagsunod. So, ayun po yung kanilang dinaanan, yung na-corner sila sa Red Sea, yung nakakapaloob po dyan sa verse na yan, yung kanilang reklamo kay Moses at kay Lord. So, sabi kasi rito sa verse 10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang mga paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumain sila kay Yahweh, verse 11, sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin kundi dito mo kami dinala sa ilang para mamatay? Ilabas mo nga kami sa Ehipsyo. Ngunit, tignan mo naman, hindi ba bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo, ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo, wag mo na kaming pakialaman at pabayaan mo na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay sa ila. Napansin niyo yung kanilang mindset? Meron silang slave mindset. Slavery mindset. Yung bang nakapako na yung utak nila doon. Okay na kami rito. Bakit pa kasi dinala mo kami rito Okay na kami ron So, nakakatakot po yung ganong spirit. Yung mindset mo na, sana hindi ko na nakilala si Lord. Parang gumulo yung buhay ko, parang dumami problema. Hindi po. Matagal na po yung problema mo na yan. Ngayon lang po pinapakita ni Lord. Ngayon mo lang pala nakikita. Bakit? Meron ka na spiritual eye. Yung dating magulo, dati na pong magulo yung buhay natin. Ngayon mo na lang nakikita kasi binigyan ka na ni Lord ng spiritual eye. Mata na kagaya kay Lord. So, kaya pinapakita ni Lord yan, hindi para magreklamo, para ayusin. Tama? Yung kapatid ko pong bunso, hindi ko siya nasubaybayan lumaki. May bunso po kasi kami. Umuwi po pumunta ako rito sa Rizal, 2013,
siya po ay nasa, I think, 5 years old, mag-grade 1. 10 taon ako rito, dumating ako doon, ano na siya, binata na. Tapos, ang hirap kuhain ng loob niya. Kasi nga, matagal po ako nawala eh. So, paano kaya iwiwin to? Kaya sabi ko, kahit anong paggawa nito, gagawin ko. Kaya nag-aaral sa Tarlac, hinahatid ko, tapos pasundo uwi. Tapos lahat ng kailangan niya kagabi, siya po yung gumagawa ng mga editing natin. Yan, yung mga ina-upload natin. Siya po lahat yan. Kaya kagabi, kuya, pwede bang makairam sa niya 1K. Sabi niya, tapos ako naman, sabi ko, ayos, ito na yung opportunity para ma-win sa relasyon ko. Sabi ko, 1K lang? Sabi ko, pero ano ka lang yan? Sabi ko, laki naman, sabi ko sa isip ko. Pero sabi ko sa kanya, hindi, okay lang, sige, papadalangin. So, tuwang-tuwa siya kasi naandong kasi kami sa nagre-redeem po kasi ako ng relasyon sa kanila. Kasi sabi ko, walang issue to. Bakit? Relasyon ng nakataya. So, wala niyo po, tuwang-tuwa siya. At sabi niya, kuya, kahit ano ipa-edit mo. Go ako dyan, sabi niya. Sabi ko, pamasko ko na sa iyo, sige. Huwag mo nang bayaran, sabi ko sa kanya. So, sabi ko po, God revealed to us na minsan, yung mga akala mo mabigat, hindi na magiging issue pagka meron ka ng tamang mindset at tamang heart. Lalo't ikaw ay nagwi-win ng mga souls. So, yung wini-win mo sa relasyon, napakalaga po yan. Dapat handa kang mag-take ng risk. So, maraming bagay po na gustong ipawin sa atin si Lord, especially our biological family. Kaya po, napakahalaga na meron tayong wisdom from the Lord. Paano po gagawin ang mga bagay na yun? Kaya po, slave mentality, dapat makalaya tayo dyan. Na, ba't ko bibigyan to? Mawawalan ako. Hindi nyo po alam sa pagbibigay mo na yon. Yun na yung open door para makuha mo yung loob niya. Yun na yung open door para mas makita ni Lord, makita nila si Jesus sa buhay mo. Sino pong gusto mo maranasan yan? Sapagkat tayo po ay open door ni Lord para mabuksan po ng kanilang mata at puso sa ating pong Panginoon. Basahin lamang po natin na mabilis to in Exodus chapter 15, verse 22 to 25. Pinagayak ni Moses sa mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula. Patungo sa ilang ng Shur. 3 araw silang naglakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Imagine, pagkatawid nila doon sa Red Sea, wala na sila sa Egypt na pwede sanang may mga inumin doon, di ba? Na andito na sila sa wilderness. At sa wilderness, walang tubig dyan. Pero may mga certain place dyan na naandun yung mga tinatawag na yung bang selected para nandun po yung bukal. So, sabi rito, 3 araw na silang naglakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. So, si Lord, napaka-intentional niya. Tama? Unang labas pa lang nila, may testing niya yan. Bakit niya? I-prepare po kasi sila para maging deserve sila dun sa promise. Sino po dito gusto mo maging deserve ka para sa promise nila? So, kailangan nating daanan to. Ano po yung tinesting sa kanila dito? Una, pagtitiis. 3 days, walang tubig. Mahirap yun. Disyerto pa, mainit. Hindi ko alam paano kayong lakbay itong mga to. May ginto ka nga, mayaman nga, wala kang pambiling tubig. Siguro pag nakakita to ng mineral water doon, pagpapalit mo ng ginto, no? Pero ito, 3 days na, nauuhaw na sila. Sabi nila, ngunit wala silang nakikitang tubig. 23, sa wakas, dumating sila sa batis na Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. So, si Lord, parang pinasa sila. Nakakita ng tubig, kaso mapait. Pero alam niyo po ba, tanungin ko po kayo, anong problema? Yung tubig o sila? Wala naman po sinabi dyan na bawal inumin yung tubig. Mapait, oo. Pero, anong sabi ng mga tao? Mapait? Moses, mapait. Buti pa yung tubig sa Egypt. Yung utak nila, paatras lagi. Tayo pala dapat ang utak natin pa-future. Wag paatras. Dapat kasi hindi na tayo tumuloy. Yung mga dami nating sinisisi,
Nandito tayo at hindi na natin dinisyonan yung dati. Alam niyo po ba, walang future sa past. There's no future in the past, but when our mindset na tama yan, ang ganda yan. Ngayon lang to. Kasi nakatingin ka na sa future mo. Kung ganito lang tong mga taong to, okay lang, kahit mapait, mahalaga makarating na tayo sa promised land. Inip na kami. Kung ganun ang mindset, no? Kaso, buti pa ron sa atin. Dapat hindi na talaga tayo tumawid eh. Wala na, sarado na yung dagat. Kasalanan mo to, Moses. Sinisisi yung leader. Sana po, huwag niyo sisihin si Pastor ha. Pag dumaan tayo sa mga journey of trials. Kasi kasama yan. Nasa wilderness po tayo. Huwag niyo po sisihin si Pastor kasi dinala mo pa kami rito. Kami tuloy bayarin. Hindi po. Si Lord po, i-journey tayo ni Lord. Sino po excited? Para maging deserve tayo ron sa pinapakita ni Lord. So, ito pong mga taong to, ang problema, hindi yung mapait na tubig, kundi yung puso nila. Mapakla yung puso nila. Bakit? Negative. So, pagpangat ang sitwasyon, dapat pala may magandang puso. So, training agad. Tama? Tinitrain agad sila ni Lord. At ang sabi rito, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Verse 24, tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Kung si Lord ay, na nga oh. Ayaw namin yung mapait. Gusto namin Wilkins. Branded pa gusto mo. Kutusan ko kaya to. Kung ako si Lord pero si Lord di ganun eh. Alam niyo po, sabi nila, dahil dito humingi sila ng tulong kay Moses. Moses is their access for God. Hindi nila nakakausap si Lord. Si Moses, nakakausap nila. Kaya po anong ginawa ni Moses? Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. So, si Lord, binigyan sila ng pauna. Grabe, no? Kumbaga, wini-welcome ka ni Lord. Patikim ko lang yan, anak. Para sa marami niyo pang dadaan. So, doon ko rin po nakita na ang mga pagsubok sa buhay, hindi po para pahirapan tayo ni Lord. Yan po ay paraan ni Lord para ihanda tayo. Sino pong nababago na yung kaisipan mo sa pagtingin sa mga pagsubok? Kung may karamdaman ka, hindi pala sinasadya ni Lord yan para bigyan ka lang ng sakit. Ang binibigyan ka ni Lord, pansinin nyo to, kailan nyo na-appreciate na ang Diyos ay napaka-dakilang manggagamot? Di ba pag may sakit ka? Yes. Kailan mo nararamdaman si Lord na generous? Di ba pag WW na? Pag side na side ka na, biglang sa wallet mo may 3 ulong nakasipit pa. Uy! Saan galing to? Matagal na pala ako sinipit dito. Buti na. Di ba na-appreciate mo na sobra si Lord? Yes. Yung bang nung time na feeling mo walang nagmamahal sa'yo, biglang may spiritual family na nagmamahal sa'yo. Yes. So si Lord, kailangan mo maranasan yung kabaligtaran para ma-appreciate mo yung kabaligtaran din ng bagay na. Idadaling ka ni Lord sa pinakamalungkot na pagkakataon para ma-appreciate mo na si Lord ang kaligayahan. Minsan kasi ang kaligayahan, di ba, material, success, hindi po eh. Sometimes kailangan kang dalhin ni Lord sa mababang position, kalalagayan, para ma-appreciate mo na hindi yun ang mahalaga. Amen? So, kaya po itong mga Israelites, hanggang for the past 40 years, na-train sila ni Lord. And the rest is history. Nakarating sila ron. Kaso sad to say, ang daming hindi nakarating. May mga namatay na ron. Wish nila yun eh. Dito mo ba kami dinala? O sige, dyan na lang kayo. So hanggang ang nakarating na lang yung mga sumunod na salinlahi nila. At si Joshua po, that time, naandun na. So hindi siya kasama doon sa nagreklamo. So mga bagay nito ay maganda pong makita natin na may kahulugan po dito sa ating buhay. So, okay lang pong magreklamo. Pero, okay lang pong dumaing. Sorry po. Okay lang dumaing, pero wag magreklamo. Pwede kang mahirapan, umaray, pero wag mo daw irereklamo kay Lord.
wag lumabas yung negative words dahil sa pangit na sitwasyon. Kaya pala kahit pangit na sitwasyon, pwede pa rin maganda lumabas sa bibig. Lord, salamat. Meron akong daladalang suliranin. Pero pag napagtagumpayan ko na to, ito na yung level ko, Lord. Ibang level na to. Tama? Dati problema mo, 1,000, 2,000. Ngayon ang problema mo, 50,000, 100,000. Ibig sabihin, congratulations, ayun na yung level mo. Di ba yung pinag-iisipan mo na yung sa lupa, yung sasakyan, 35,000, halimbawa ito, halimbawa ko lang po, may inulugan kang malaking amount every month. Ibig sabihin, ayun na yung level mo. Congratulations. At isa lang masasabi ko, sana all. Ganun yung level. Tama? Baka kasi yung level ng kasama mo, anong ulam mamaya? Yung pa rin yung level niya, no? Ano kaya ulam na mamaya? So, hindi Ano kaya pwedeng ipang-bless sa buong Christ in your family? Yung bang ganun yung kaisipan mo, sana ako makapagpagawa nitong harapan na to. Sinira ng bagyo Sagot ko na yung bubong. Ilan ba yung bubong pastor kailangan dyan? Yung ganung kaisipan na hindi ka na pang small time. Ako po, dyan po ako tinitrain ni Lord ngayon. Na yung magbigay ng generous. Inaalala niyo po yung kinuwento ko last week na may love gift ako na-receive. Medyo malaki. Pero pinapaubos ni Lord sa pamilya ko. Lord, sayang naman to. Pang ano na to sa motor, pandagdag sa motor. Hindi, sa pamilya mo yan. Gamitin mo sa pamilya. And the rest is history. Nung pinakawalan ko yun, yun na yung level ko. Kaya kahit anong hilingin nito, sabi ng papa ko, may care group kami bukas. Anak, pwede bang makahirit? Magkano ba? Sige, ako nang bahala dyan. Yung bang ba't napapasubo ako ng ganun, Lord? Bakit? Ayun na yung level mo. Sino pong gusto mo mag-expand yung limit mo? Yung level mo, hini-stretch ka ni Lord. Nangyayari po lahat yan sa wilderness. The land of confusion, the land of uncomfortable. Minsan kailangan tayong dalhin ni Lord sa mga lugar na hindi tayo komportable. Para may ma-realize tayo. At hindi lang para may ma-realize, para mairita ka rin. Mahirap pala rito, ayoko rito. Bibilisan ko agad. Kaya sila tumagal, hindi po dahil bukod sa pasaway sila, yung kanilang obedient kay Lord. Yun po yung problema. Sinabi ni Lord, wag mag-ipon ng mag-imbak ng pagkain, sapat ang isang araw na aking ibibigay. Nagtatabi. Inuod. Tama, nabasa niyo yung kwento. So, ganun din po tayo. Kung ano yung pinapagawa, gawin mo lang. Minsan mahirap, minsan mabigat. Minsan feeling mo, parang lugi naman ako, Lord. Siya yung may kasalanan, ako magsusorry. Lugi, Lord. Hindi mo alam, ikaw yung nile-level up ni Lord. Kaya po, sino po excited na susunod ka lang ng susunod sa conviction ni Lord? Tawag po dyan, strong conviction. Wala pong ibang makakalam niyan, si Lord at ikaw lang. Hindi po alam ni Pastor yan. Kaya, ikaw at si Lord yan, malulungkot kapag nagawa mo at matutuwa ka naman pag nagawa mo. Tama? Ang saya-saya mo pag nagawa. Ako po, gaya nung lagi natin nababanggit, minumotor natin yung Pampanga. Diyan lang, lapit lang naman. 4 to 5 hours. Pag na-tsempuan mo pa yung rush hour, maabot ng 6. Pero alam niyo po, pag nagdadrive ako, sabi ko sa inyo, hindi po ako naiinip. Ang saya-saya ko ba? Isa pag umuulan na, yung nakakasar na panahon, yung umuulan dito sa isang lugar, hindi. Tanggal na naman ang kapote. Tapos, uulan na naman sa isang lugar. Ang hirap ng ganung sitwasyon. Pero sabi ko, ayos na Lord Ngayon lang to. Kaya ako nararanasan to, kasi hindi ko na mararanasan to pag 4 wheels na yung dinadrive ko. Sino pong gusto mo ng ganung mindset? Na yung pangit na sitwasyon, ang ganda pa rin ng puso. So, dapat dyan lilitaw yung mga wisdom ni Lord. Yung bang gusto ng kaaway, maasar ka na. gusto ng kaaway, bitawan mo na. Mahirap yung ginagawa mo, hindi biro yan. Like po, doon tayo lalong maraming natatouch na life. Yung mga tao, hangang-hanga, ikaw, sisiw lang sa'yo. Itong mga to sa binabiyago. Basic lang kaya yun. Pero sa loob-loob ko, ang hirap talaga. Pero alam niyo po, ayan po yung wilderness natin. So yung wilderness natin na yan,
enjoy mo lang. Sabi mo sa atin mo, enjoy lang. Kung nahihirapan ka, may karamdaman ka, enjoy mo lang yan. Hindi mo na kasi ulit dadaanan niya. Mamimiss mo yan. Kung nasa kahirapan ka ngayon, mamimiss mo rin yan. Darating yung time, may mayayaman nga po, di ba? Naghahanap ng tuyo, ng noodles. Pag nakita niyo yung mga mayayaman, may kaya, gusto nilang balikan yung dating sila. So, ganun din po tayo. Dapat, yung ating wilderness moment, ay mahaba po yan. Yes. Mahaba yan. So, tuturuan tayo ni Lord. Nandiyan yung pagtitiis, nandiyan yung pagpapakumbaba, pagpapasensya, pero dapat kasama si Lord. Amen. At lagi niyo po tandaan, depende sa pagsunod ang bilis ng pangako. Yes. Mas masunurin, mas mabilis ang pangako. Amen. At si Lord, minsan, yung pangako niya, ibibigay niya sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Yes. Akala mo matagal pa mangyayari, bigla kang bibiglayin ni Lord. Bakit? Masunurin ka kasi anak eh. Walang duda ron eh, kaya binigay ko na. Or bakit, Lord, ang tagal ko na hiniling to eh. Marami pa kasi tayong ayusin anak eh. Kaya tulungan mo na ako. Bilisan mo na. Sino pong may natutunan ngayong umaga? Pwede mo bang tumayo tayo lahat? Palakpakan natin si Lord. At gustong-gusto ni Lord ng pusong nagpapakumbaba. Sabi po ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in future." Ayaw niya po tayong mapahamak, ayaw niya po tayong pahirapan, pero sabi niya, kailangan mo lang daanan yan to give you hope in future. Romans 8:28, "And we know that in all things God works." Sabay-sabay nga po tayo, God works. God works. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Sino po itong mahal na mahal mo si Lord? Lahat daw po nang nangyayari sa buhay natin for the good, for those who love Him, who have been called according to His purpose. At ang purpose po ni Lord ay tatlong bagay. Una po, good. Pangalawa, pleasing. Pangatlo po, perfect will. Ang plano po ni Lord sa atin ay maganda, kaaya-aya, at ganap na kalooban. So lahat po tayo ay merong available po sa mga bagay na to. Pero ngayong umaga po, mahalaga makita na ni Lord na ma-address muna yung mga laman po ng ating puso. Pwede po ba ipikit natin ating mga mata, ating pong alalahanin o idulog sa Lord? Ano po yung mga pain in our hearts? Spiritually, physically, ano po yung sa tingin natin na nitong mga nakarang araw, taon, buwan, na alam natin nagkaroon tayo ng spiritual sickness, nagkaroon po tayo ng sakit, karamdamang spiritual dahilan tayo po ay merong problema sa pagsunod kay Lord. Gusto po ni Lord ituro sa umagang to na anak, pwede nating maging pabilisin lahat kung tayo po'y masunurin. Sige po, suriin natin ang ating mga sarili sa harap po ni Lord. Our God is watching us, looking at us, Lord. Siya po'y nakatingin, siya po'y nag-aantay ng mga bagay na gusto mo i-surrender. Sapagkat our Jehovah Rapha, the God who heals, knows our situation. Hindi niya po pwedeng mapagaling yan kung hindi mo isasubmit sa Kanya. Kung hindi mo sasabihin sa Kanya kung ano yung karamdaman mo, spiritual, physical. Kaya po sa umaga to, idulog mo sa Kanya, i-direct mo mismo. Gustong-gusto ni Lord ng Kanyang anak ay direct, straight to the point. Kung anong gusto mong pagalingin ko sa iyo, anak, sabihin mo lang. Kung tayo po ay may sakit spiritual, yung self-control natin, hindi natin nagagawa, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin makontrol, nagagawa natin, nagkakasala tayo, pwede mo pong isurrender kay Lord ngayong umagang to. Na kung ikaw po ay meron kang sakit spiritual, marami pong galit sa puso mo, merong mga bagay sa puso na ayaw mong pakawalan, na pinapalit go na ni Lord. Na anak, na hindi mo kailangan manalo sa debating yan. Yung pagpapakumbaba mo ay isang sapat na ng katagumpayan. Let's surrender to our God right now. Kung tayo po ay merong kaisipan
na poverty mentality, suko mo po sa Lord. Ngayong umagang to, na feeling mo walang nangyayari sa buhay mo kahit anong pagsusumikap, parang walang nangyayari sa finances, kinakapos pa rin, isuko mo po kay Lord. Sapagkat once na isuko mo kay Lord yan, si Lord po ang gagalaw, kikilos, at magbibigay sa'yo ng solusyon para po magkaroon ka ng financial breakthrough. Kung meron ka pong mismo kay Lord na doubt, kung hindi ka nagtitiwala ng sobra kay Lord, pwede nyo rin pong hihingi ng tawad sa umagang to. Na Lord, patawad po. Lord, maraming pagkakataon nagdududa kami sa iyong kapangyarihan. Lord, nagdududa kami every time we choose, Lord, the things, Lord, more than you, Panginoon. Lord, patawad po sa mga bagay na inaipagpapalit ka namin imbis na ikaw ang inuuna namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, masyado namin hinahabol ang mundong to, Panginoon. Lord, ikaw lang ang habulin namin. Susunod na lamang ang mga pagpapala, Panginoon. Hindi namin kailangan, Lord, pagurin ang sarili namin sa mundong to, Lord. You said in your word that as we delight ourselves to you, Lord, you will give the desires of our hearts, Panginoon. Kaya po, Lord, ang pagpapala ay hindi na mahirap, Panginoon. Alam na namin ang solusyon, Lord, na i-devote lamang ang sarili namin sa iyo, Lord. Unahin ka lang namin, Lord. Sumunod lang kami ng mabilis, Lord. Lord, kayo na pong bahala sa nasa namin puso, Panginoon. Kaya po, Lord, turuan niyo pa po kami ng mga prinsipyo mo, Panginoon. Prinsipyo ng iyong salita, Panginoon, na andito na po lahat ng paraan para kami pagpalain, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng ganacity to read your word, to meditate your word, sapagkat once we know your word, Lord, we know our future, Panginoon. Lord, na hindi pala mahirap mabuhay, Lord, pag alam namin ang buhay namin ay nakatalaga sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, kung nasasaktan kami, hindi mo disenyo yun, Lord. Decision namin, personal, Lord, ang masaktan, Panginoon. Kaya po, Lord, salamat po sa umagang to. Lord, merong future na nag-aantay sa amin. Future na kami ang may gawa or future na kayo ang may gawa. Gusto namin, Lord, ng future na kayo ang may gawa. Sapagkat pag ikaw ang may gawa, kapag ikaw ang nag-orchestrate, Lord, the best, Panginoon. Lord, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, you made everything beautiful in its time, Panginoon. Lord, kaya excited kami, the best yun, Panginoon. Lord, pwedeng hindi pa nangyayari ngayon, pero darating yun, Lord, at excited kami para doon, Panginoon. Lord, makakarating lang kami doon sa pangako mo pag nilakaran namin tong pagsunod sa iyo, Panginoon. Pag tiniis namin, Lord, hinarap namin yung mga pagsubok, pinagtagumpayan namin, makakarating kami, Lord, sa promised land, Panginoon. Kagaya po ng iyong anak, mga Israelita, Panginoon. Lord, sa una, marami nagpasaway, marami pong ayaw sumunod, pero later on, Lord, na unti-unti na nilang, Lord, natutunan ang pagsunod, Panginoon. Unti-unti po nilang nalaman ang kanilang, Lord, kahalagahan mo, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Lord, yun na po yung time na naging humble na sila sa iyong harapan, Lord. Kaya, Lord, after that, pinapasok mo na sila sa iyo pong pinangakong bayan sa kanila, Panginoon. Lord, ganun din po ang aming nasa, Panginoon. Dalhin niyo po kami, Lord, sa lugar na iyo pong dinisenyo sa amin. The land flowing milk and honey, Panginoon. Lord, sa Bible, Lord, in-illustrate, Panginoon, ng Bible na ang ubas sa Promised Land ay 2 tao nagbubuhat. Ibig sabihin, Lord, napakalaki ng iyong pangako, Panginoon. Doon, Panginoon, ang mga tipaklong daw, Lord, ay tipaklong lang daw ang size ng tao kumpara sa malalaking prutas na naandun, Panginoon. Lord, ganun din po yung pangako mo sa amin, Panginoon. Napakalaking sobra ng yung pangako. Hindi namin mako-contain ng sobrang blessing mo sapagkat, Lord, the best ang pangako mo, Lord. Kaya, Lord, ngayon pa lang, Lord, para hindi po masayang yon, Lord, bigyan niyo na po kami ng tamang puso. Bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan. Tingnan namin na maayos, Lord, ang mga bagay na nilalakaran namin. Maging mapagpasalamat kami, Lord. Kung dumadaan kami sa karamdaman at sakit, pagpasalamat pa rin namin, Lord. Sapagkat may gusto mo kami lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, kung kami
kinakapos financially, Lord, tinuturuan mo lang kami na huwag umasa sa material thing na meron kami, kundi umasa sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ay nagpo-provide sa mga malahimalang pamamaraan, Panginoon, na may mga pagkakataon hindi namin kailangan paghirapan. Hindi kailangan lumabas ang pawis para dumating sa aming pagpapala. Minsan, Lord, gagamit ka ng mga tao para padaanin ang iyong pagpapala, Panginoon. Kaya po, Lord, gawin mo lang pagpapala aming buhay, Panginoon. Para, Lord, ang blessing ay normally, Lord, nagpo-flow na lang sa buhay namin. Kaya, Lord, i-open namin ang aming puso sa iyong gawain. Especially, Lord, sa simbahang ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Turuan niyo po kami lumago dito, Panginoon, sa pagkakatanim mo sa amin dito sa simbahang ito, Panginoon. Lord, hindi po kami papayag na kami umaattend lamang, Lord, na walang nababago sa aming puso, sa aming kaisipan. Hindi po kami magtutuloy lang dito na wala kang ipapagawa sa amin, Lord. Lord, hinihingi namin sa mga oras ito. Ano po yung gusto mo ipagawa sa amin, Lord? And give us courage, Lord, para gawin ito. Sapagkat hindi po kami sanay dito, Lord, sa buhay kabanalan, Lord. Pero pag ginawa namin to, naandun po ang iyong pagsama, Panginoon. Naandun po lahat, including your promise, Panginoon. Including our protection, Panginoon. Sa dami ng nangyayari sa mundong to, Lord, nagpapasalamat kami, safe kami, Panginoon. Sa dami ng mga na-aksidente, we are safe, Panginoon. Sa dami po, Panginoon, na Lord, nasalanta ng Bagyo Lindol, kami po ay may nauuwian pa rin, Panginoon. Kami po ay may natutulugan pa rin, Panginoon. Safe kami, Panginoon. At Lord, hindi po kami masaya na kami lang po ang nakakaranas ng mga bagay ito. Lord, iparanas namin sa ibang tao, Panginoon. Lord, gamitin niyo po kami bilang kasangkapan ng pagbabago, Panginoon. Lord, yung ginagawa naming maliliit na bagay na may kabuluhan, na may kapurihan sa iyo, Lord, tumutulong to, Lord, para sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po, merong kapangyarihan ng pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus ay may dalang kagalingan. Kaya po sa oras ito, receive healing in Jesus' name. Kung ikaw ay may karamdaman, physical, in the name of Jesus and by the blood of Jesus, receive healing right now. Receive healing. Magaling ka na po sa mga oras na to. The blood of Jesus is available. Na krus ng Kalbaryo, na nabayubay si Kristo, may dala po itong kagalingan. At siya pong ina-apply natin sa mga oras na to. Receive healing right now. Kung ikaw po ay may problemang financial, receive financial breakthrough in the mighty name of Jesus and in the blood of Jesus. Ikaw po ay pinagpala na ng Diyos. Kung ikaw po ay dumadaan sa mga anxiety, mga pagsubok, kabalisahan, ang Diyos po, the Holy Spirit, the Lord itself is our comforter. Aaliwin ka po niya, bibigyan ka niya ng magagandang pangako, magagandang salita, at bibigyan ka niya ng kapahingahan. The Bible said, sa lahat ng nanglulupaypay, nahihirapan, come to Jesus and He will give us rest. At ang kapahingahan na yun ay walang kasing katulad ng kapahingahan na hindi natin nararanasan sa mundong to. Ang kapayapaan na kay Lord ay isang masarap na pakiramdam na hindi lahat nagkakaroon nito. Kaya po, in the name of Jesus, receive peace sa umagang to. At anumang pong bagay na nais mo idulog sa Lord, idulog mo kay Lord at gamitan mo ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is breakthrough in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya po sa umagang to, as we continue to worship God, let us sing this song. It's a song of declaration that we will shout the name of Jesus sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen.